Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Althea Ramos at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang, ang mga benepisyo ng tenga ng daga para sa kalusugan ng bato at pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Mga minamahal kong kababayan, sa isang kamakailang ulat ng Philippine Society of Nephrology, sa bawat 100 Pilipino na higit sa 15 taong gulang, 38 sa kanila ang nakakaranas ng problema sa kidney function. Mahigit sa kalahati sa kanila ang nagrereklamo na kailangan nilang gumising ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi para umihi. Ang ganitong kondisyon, kapag nagtagal, ay nagdudulot ng matinding pagod sa katawan, hindi mahimbing na tulog, at mabigat na pakiramdam sa ulo pagkagising. Buong araw silang matamlay. Ang mas nakakabahala, maraming kaso ng madalas na pag-ihi sa gabi ay direktang konektado sa paghina ng kakayahan ng bato na salain ang dugo na hindi man lang namamalayan ng pasyente. Sa isang survey ng National Nutrition Council of the Philippines, 65% ng mga taong mahigit 55 taong gulang ang nagsabing nakakaramdam sila ng pagod, bahagyang pamamanas o madalas na pag-ihi sa gabi, ngunit hindi sila makahanap ng tamang solusyon dahil sa takot na ang matagalang pag-inom ng gamot ay makasama sa atay at bato. Ito ang realidad na madalas kong nakikita sa aking 35 taong karanasan, lalo na sa mga pasyenteng may mga dati ng karamdaman tulad ng high blood pressure, diabetes at mataas na kolesterol o yung may mga senyales na ng mild kidney failure. Halos lahat sila ay may iisang tanong. Mayroon bang simpleng pagkain, madaling hanapin, at ligtas na makakatulong sa pag-filter ng dugo at makakabawas sa bigat na dinadala ng bato? Ang ikinagulat ko, ang sagot ay matatagpuan sa isang napakakaraniwang sangkap na halos lahat ng pamilyang Pilipino ay mayroon sa kusina, ang tenga ng daga, wood, ear mushroom. Hindi nagkataon lamang na inilista ng mga modernong pag-aaral sa nutrisyon ang tenga ng daga sa mga pagkaing may kakayahang tumulong sa paglinis ng dugo at pagpapadulas ng daloy nito. Ang tenga ng daga ay mayaman sa polysaccharides, soluble fiber, at mga antioxidant na nakakatulong bawasan ang mga namumuong dumi sa loob ng mga ugat. Kapag malinis at maayos ang daloy ng dugo, nababawasan ang trabaho ng bato. Dahil dito, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, magiging mas mahimbing ang tulog, at gagaan ang pakiramdam ng katawan. Maraming pasyente ang nagsabi sa akin na marami na silang sinubukan, pero noong natutunan lang nilang gamitin ng tama ang tenga ng daga ay sakalang bumuti ang kanilang pagtulog. Nabawasan ng husto ang dalas ng kanilang pag-ihi sa gabi at hindi na sila nagigising ng paulit-ulit. Ano ba ang nasa tenga ng daga na napakalakas ng epekto? Bakit ang isang simpleng sangkap ay nakakatulong putulin ang paulit-ulit na problema ng kidney failure, pag-ihi sa gabi at hirap sa pagtulog? Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw ang mekanismong medikal sa likod ng epekto ng tenga ng daga, bakit ito mabuti para sa mga may mahinang bato at madalas umihi sa gabi, kung paano ito gamitin ng ligtas, sino ang dapat gumamit, at sino ang dapat umiwas. At higit sa lahat, kung paano isasama ang tenga ng daga sa iba pang pagkain para doblehin ang benepisyo nito sa bato at sa pagtulog. Pagkatapos ng panimulang ito, ibabahagi ko kung bakit pabata ng pabata ang nagkakaroon ng kidney failure at kung bakit ang mga taong lampas 50 ay dapat maging mas maingat sa maliliit na senyales ng kanilang katawan. Manood po kayong mabuti para hindi ninyo makaligtaan ang mahalagang bahaging ito. Bahagi 1. Mga dahilan kung bakit pabata ng pabata ang nagkakaroon ng kidney failure. Bago natin talakayin ng malaliman ang benepisyo ng tenga ng daga, gusto ko munang maintindihan ninyo ang isang realidad na mabilis at tahimik na nangyayari. Ang paghina ng kidney function ay nagiging mas karaniwan sa mga nakababata. Kung 10 o 15 taon na ang nakalipas, karamihan sa mga pasyente ng kidney failure ay nasa edad 6 na pataas. Ngayon, sa maraming malalaking ospital dito sa Pilipinas, napapansin ng mga doktor na marami ng pasyente na nasa 40 o 45 taong gulang pa lang ay mayroon ng malinaw na paghina sa kidney function. Sa isang ulat nitong mga nakaraang taon mula sa mga nephrology specialist, halos 30% ng mga pasyente na may stage 1 at stage 2 kidney failure ay nabibilang sa grupong wala pang 15 taong gulang. Ito ay isang numerong nagtulak sa aming mga doktor na suriing muli ang lifestyle, diet at mga chronic na sakit na laganap sa ating komunidad. Bakit nga ba humihina ng ganito kabilis ang mga bato? Sa aspetong physiological, ang bato ang pinakamaselang organ na nagsasala ng dugo sa katawan. Bawat araw, kailangan nitong salain ng 150 hanggang 180 litro ng likido
para panatilihin ang mga kinakailangang sustansya at ilabas ang mga lason. Ngunit kapag kayo ay may high blood pressure, pabago-bagong blood sugar, mataas na kolesterol, o madalas kumain ng maaalat at kulang sa pag-inom ng tubig, ang maliliit na ugat sa bato ay unti-unting nasisira. Ang mga ito ay kumakapal, tumitigas, at nababawasan ang kakayahang mag-filter. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong may mahinang bato ay madalas makaramdam ng pagod, bahagyang pamamanas, at madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi, ngunit hindi pa rin nakakaramdam ng ginhawa pagkatapos. Hindi lang iyon, ang modernong pamumuhay ay nagdudulot sa marami na kumain ng sobrang protina mula sa red meat, mamantikang pagkain, at maraming processed foods. Kapag sobra-sobra ang natatanggap ng katawan, tumataas ang antas ng nitrogen waste at acid sa dugo, kaya mas kailangang magtrabaho ng husto ng bato. Sa katagalan, ito ay nagre-resulta sa paghina ng function nito. Ang mga taong 50 taong gulang pataas ay mas madaling maapektuhan dahil sa puntong ito, ang mga daluyan ng dugo ay nagsisimula ng tumanda. At ang mga kidney cells ay hindi na kasing bata at kasing lakas tulad ng dati. Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin na normal naman ang kanilang kinakain, pero nitong mga nakaraang taon lang sila nagsimulang makaranas ng pag-ihi sa gabi, pagkapagod sa umaga, at bahagyang pananakit ng likod. Ito ang mga maagang senyales ng kidney failure na madalas binabalewala ng karamihan. Kapag nagsama-sama ang mga risk factor na ito, ang bato ay na-overload. Kaya napakahalaga na maghanap ng suporta para sa bato, kasabay ng tamang diet at gamot. At ito mismo ang dahilan kung bakit sa mga kamakailang pag-aaral, maraming siyentipiko ang nagsimulang magtuon ng pansin sa mga natural na pagkain na may kakayahang magbawas ng lason sa dugo, magpabuti ng sirkulasyon, at magpagaan sa trabaho ng bato. Sa mga simpleng pagkaing ito, ang tenga ng daga ay namumukod tangi dahil sa espesyal na istruktura nito. Sa susunod na bahagi, susuriin ko ang bawat compound na nasa tenga ng daga at kung bakit ito itinuturing na isang mahalagang sangkap sa pagsuporta sa kidney function. Dito, makikita ninyo na ang tenga ng daga ay hindi lang ordinaryong pagkain kundi isang functional food na may malinaw na siyentipikong basehan upang tulungan ang bato na gumaan ang trabaho araw-araw. Manood po kayong mabuti para maintindihan ang mekanismong ito. Bahagi 2, tenga ng daga at ang siyensya sa likod ng kakayahan nitong pabutihin ang kidney function. Ngayong naintindihan na natin kung bakit dumarami at pabata ng pabata ang nagkakaroon ng mahinang bato, ang pinakamahalagang tanong ay, ano ang espesyal sa tenga ng daga kaya't itinuturing ito ng modernong nutrisyon bilang isang napakagandang suporta para sa bato? Bakit ang isang pamilyar na uri ng kabute ay nakakatulong maglinis ng dugo, magpadulas ng sirkulasyon, at magpagaan sa trabaho ng bato? Para sagutin ito, hahatiin ko ang pagsusuri sa 3 pangunahing grupo ng active compounds sa tenga ng daga. Ito rin ang 3 susi kung bakit nagbibigay ito ng malinaw na benepisyo sa mga taong may mahinang bato o madalas na pag-ihi sa gabi. Una, ang tuyong tenga ng daga ay naglalaman ng napakataas na antas ng natural na polysaccharides. Ito ay mga complex sugar molecules na may direktang epekto sa mga pader ng ugat at sa sirkulasyon ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral mula sa China Agricultural University, ang polysaccharides sa kabuteng Auricularia polytricha ay nakakatulong bawasan ang pagdikit-dikit ng mga platelet, pinapataas ang pagiging elastic ng mga ugat, at pinipigilan ang pagbuo ng mga bara. Kapag mas maluwag ang daloy ng dugo, nababawasan ang bigat ng trabaho ng bato na natural na sumusuporta sa function nito. Pangalawa, ang tenga ng daga ay naglalaman din ng malalakas na antioxidants tulad ng natural na melanin. Ang melanin sa tenga ng daga ay hindi katulad ng melanin sa balat ng tao. Sa pagkain, ang melanin ay nagsisilbing taga-kolekta ng mga nakalalasong molekula at heavy metals na lumulutang sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral na inilathala sa isang Asian Journal of Nutrition ang nagpakita na ang melanin sa tenga ng daga ay may kakayahang kumapit sa mga metal ions at tulungan ang katawan na ilabas ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ihi at pagdumi. Ito ay napakahalaga para sa mga may sakit sa bato dahil kapag bumaba ang lason sa dugo, mas gagaan ang trabaho ng bato. Ang pangatlong mahalagang active compound ay ang grupo ng natural na soluble fiber. Ang soluble fiber sa tenga ng daga ay may kakayahang sumipsip ng tubig na nagpapalambot ng dumi, nagbabawas ng pressure sa bituka, at nakakatulong iwasan ng constipation. Maaring magtaka kayo, ano ang kinalaman nito sa bato? Sa katunayan, malaki ang koneksyon.
Kapag regular ang paggana ng bituka, ang mga lason sa katawan ay hindi nananatili ng matagal. Nakakatulong ito na bawasan ang trabaho ng bato sa pag-detoxify. Ito ang dahilan kung bakit maraming gastroenterologist at nephrologist ang nagrerekomenda sa mga may mahinang bato na dagdagan ang pagkain ng soluble fiber. At ang tenga ng daga ay isang napakagandang pagpipilian. Bukod sa tatlong pangunahing compound na ito, ang tenga ng daga ay naglalaman din ng mga mineral tulad ng potassium, magnesium at mga B vitamins. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa pag-relax ng mga daluyan ng dugo, pagbabawas ng pressure sa daloy nito, at pagbalanse ng electrolytes. Lahat ng ito ay kailangan para sa matatag at pangmatagalang paggana ng bato. Kaya't makikita ninyo, sa likod ng isang simpleng sangkap ay may matibay na siyentipikong basehan. Ang polysaccharides ay naglilinis ng ugat, ang melanin ay nagbabawas ng lason, ang soluble fiber ay sumusuporta sa bituka, at ang mga bitamina at mineral ay nagpapatatag ng sirkulasyon. Lahat ng ito ay nagsasama-sama para bumuo ng isang natural na pananggalang para sa bato. At ang magandang balita, kapag gumaan ang trabaho ng bato, mapapansin ninyo ang isang malinaw na pagbabago. Mababawasan ang pag-ihi sa gabi at magiging mas mahimbing ang tulog. Sa susunod na bahagi, susuriin ko kung bakit napakabisa ng tenga ng daga para sa pagtulog at sa pag-ihi sa gabi ng mga taong may mahinang bato. Dito, mauunawaan ninyo ang mekanismo sa isang malinaw at madaling paraan. Manood po kayong mabuti para hindi ninyo ito makaligtaan. Bahagi 3. Bakit nakakatulong ang tenga ng daga na bawasan ang pag-ihi sa gabi at magkaroon ng mahimbing na tulog? Kung sa dalawang naunang bahagi ay naintindihan natin ang siyentipikong basehan ng tenga ng daga, sa bahaging ito, gusto kong mag-focus tayo sa isang bagay na pinaka-interesado ang marami. Bakit nakakatulong ang tenga ng daga na bawasan ang pag-ihi sa gabi at magkaroon ng mas mahimbing na tulog? Para maunawaan ang mekanismong ito, kailangan muna nating malaman kung paano kinokontrol ng bato ang tubig sa katawan. Sa umaga, mas aktibo ang bato dahil ang katawan ay gumagalaw, mabilis ang daloy ng dugo at tuloy-tuloy ang metabolismo. Ngunit sa gabi, kapag ang katawan ay nagpapahinga na, bumabagal din ang trabaho ng bato para suportahan ang mahimbing na pagtulog. Gayunpaman, sa mga taong may humihinang kidney function, nagugulo ang proseso ng pagkontrol ng tubig sa gabi. Hindi na kayang hawakan ng bato ang tamang dami ng tubig, kaya't mas marami ang napupunta sa pantog kaysa sa normal. Ito ang dahilan kung bakit kayo nagigising ng paulit-ulit. Sa tenga ng daga, mayroong isang espesyal na grupo ng soluble fiber na may natural na kakayahang humawak ng tubig. Kapag pumasok sa katawan, tinutulungan ng soluble fiber na ito na balansehin ang dami ng tubig sa bituka at sa daluyan ng dugo na nagpapabawas sa pressure sa bato tuwing gabi. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, pagkatapos gumamit ng tenga ng daga, ay nakakaramdam na unti-unting nababawasan ang pag-ihi nila sa gabi, lalo na yung mga umiihi ng 2 hanggang 3 beses. Hindi lang yan, ang polysaccharides sa tenga ng daga ay tumutulong din na pakalmahin ang bahagyang pamamaga sa mga kidney cells at sa pantog. Ilang maliliit na pag-aaral sa Tsina ang nagpakita na ang polysaccharides sa tenga ng daga ay nakakabawas sa mga substance na nagdudulot ng iritasyon sa urinary tract. Kapag nabawasan ang iritasyon, nababawasan din ang hindi normal na pag-urong ng pantog. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga taong matagal nang may problema sa pag-ihi sa gabi ay nakakaramdam ng mas malaking ginhawa kapag regular silang gumagamit ng tenga ng daga. Isa pang mahalagang benepisyo na iilan lang ang nakakaalam ay ang kakayahan ng tenga ng daga na patatagin ang blood sugar sa gabi. Kapag ang blood sugar ay nananatiling stable at hindi biglang tumataas sa gabi, nililimitahan ng katawan ang pag-filter at paglabas ng ihi. Ang mga taong may diabetes o pre-diabetes ay madalas umihi sa gabi, ngunit kapag mas kontrolado ang kanilang blood sugar, mas nagiging mahimbing at tuloy-tuloy ang kanilang tulog. Kapag pinagsama ang 3 salik na ito, pagbalanse ng tubig, pagbawas sa iritasyon ng pantog, at pagpapatatag ng blood sugar, makikita ninyo ang malinaw na epekto sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Dahil dito, mas humihimbing ang tulog dahil hindi na ito napuputol. Maraming senior citizens ang nagsasabi sa akin na kapag nakakatulog sila ng diretso hanggang umaga, malaki ang pagbabago sa kanilang kalusugan, mas stable ang blood pressure, mas malinaw ang pag-iisip, at hindi gaanong nangangalay ang mga kalamnan. Gayunpaman, para masulit ang epektong ito, napakahalaga ng tamang paraan ng paggamit.
Ang maling pagbabad o sobrang dami ng pagkain nito sa isang araw ay maaaring magdulot ng kabag, hirap sa pagtunaw, o maging sanhi pa ng kabaligtaran na epekto. Kaya sa susunod na bahagi, ituturo ko ng detalyado kung paano gamitin ang tenga ng daga ng ligtas, siyentipiko, at angkop para sa mga may mahinang bato, madalas umihi sa gabi, at may iba pang karamdaman. Manood po kayong mabuti para magamit ninyo ito ng pinaka-epektibo. Bahagi 4. Gabay sa tamang paggamit ng tenga ng daga para sa may sakit sa bato at madalas umihi sa gabi. Mga kababayan, malinaw na may siyentipikong basehan ang benepisyo ng tenga ng daga sa bato. Ngunit, kung hindi gagamitin ng tama, maaari itong magdulot ng masamang epekto, makasama sa digestive system, o palalain pa ang inyong mga kasalukuyang karamdaman. Kaya sa bahaging ito, ituturo ko ng detalyado kung paano gamitin ang tenga ng daga ng ligtas at epektibo. Una at pinakamahalaga, huwag na huwag gagamit ng sariwang tenga ng daga. Ito ay dahil ang sariwang tenga ng daga ay naglalaman ng isang natural na lason na tinatawag na porphyrin. Kapag pumasok sa katawan, maaari itong magdulot ng allergy, pagduduwal, at sa ilang kaso, ginagawa nitong mas sensitibo ang balat sa sikat ng araw. Nagiging ligtas lamang ang tenga ng daga kapag ito ay natuyo na ng husto. Kaya, ang tuyong tenga ng daga ang tanging dapat ninyong gamitin. Sa paghahanda, ibabad lamang ang tuyong tenga ng daga sa malinis na tubig sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Huwag itong ibabad ng masyadong matagal dahil masyado itong sisipsip ng tubig at madaling kapitan ng bakterya kung maiiwan sa labas. Pagkatapos ibabad, hugasan itong mabuti ng 3 hanggang 4 na beses para maalis ang buhangin at iba pang dumi. Tungkol sa dami, ang mga taong may mahinang bato o madalas umihi sa gabi ay kailangan lamang gumamit ng 10 hanggang 15 gramo ng tuyong tenga ng daga bawat araw. Ito ang tamang sukat para makuha ng katawan ang sapat na polysaccharides nang hindi nabibigatan ang digestive system. Kung sosobrahan, maaari kayong makaranas ng kabag o hirap sa pagtunaw. Ang pinakaligtas at pinakamadaling paraan ng pagluto ay ang pagsasabaw o paggawa ng lugaw. Ang sabaw ng tenga ng daga na may red dates o lotus seeds ay madaling lutuin at bagay sa mga may mahinang bato. Kung gusto ninyo namang ihalo sa salad tulad ng tenga ng daga na may carrots, kainin ito sa tanghalian para magkaroon ng sapat na oras ang tiyan na tunawin ang fiber. Isang mahalagang paalala, piliin ang tenga ng daga na galing sa malinis na pinagkukunan, tuyo, hindi inaamag, at walang kakaibang amoy. Ang amag na tenga ng daga ay maaaring maglaman ng mycotoxins na mapanganib sa atay at bato. At panghuli, huwag kumain ng tenga ng daga ng masyadong gabi na. Maaari itong maging sanhi ng kabag at makaapekto sa inyong pagtulog. Ang pinakamagandang oras para kumain nito ay sa tanghalian o maagang hapunan. Kapag sinunod ninyo ang tamang paraan ng pagbabad, paghugas, dami, at oras ng pagkain, masusulit ninyo ang kakayahan nitong suportahan ang bato at bawasan ang pag-ihi sa gabi. Pero mas lalakas pa ang epekto nito kung alam ninyo kung paano ito isasama sa ibang sangkap. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga kombinasyon na magdodoble sa benepisyo para sa bato, magpapasarap ng tulog, at magpapalusog ng katawan. Manood po kayong mabuti. Bahagi 5. Mga sangkap na maaring isabay sa tenga ng daga para palakasin ang epekto sa bato. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan natin ang mga benepisyo ng tenga ng daga. Ngunit, ang isang nakakatuwang bagay ay mas lumalakas ang epekto nito kapag isinama sa ilang partikular na sangkap. Ito ay mga kombinasyon na iminungkahi ko sa maraming senior citizens at karamihan ay nagbigay ng positibong feedback. Ibabahagi ko ang 4 na pinakamagandang kombinasyon na simple, mura, madaling lutuin, at angkop para sa mga may high blood, diabetes, mataas na kolesterol, o mild kidney failure. 1. Tenga ng daga at red dates. Jubes. Ang red dates ay mayaman sa iron at B vitamins na nagpapalusog ng dugo. Kapag isinama sa tenga ng daga, nagtutulungan sila. Ang tenga ng daga ay naglilinis ng daluyan ng dugo, habang ang red dates ay nagpapabuti sa kalidad ng dugo. Kapag mas maganda ang sirkulasyon, nababawasan ang trabaho ng bato. 2. Tenga ng daga at lotus seeds. Ang lotus seeds ay may natural na pampakalma na nakakatulong sa mas mahimbing na tulog. Kapag niluto bilang lugaw o sabaw, mas malalim ang tulog at mas kaunti ang paggising sa gabi. Nakakatulong din ito sa pag-stabilize ng blood sugar. 3. Tenga ng daga at luya.
Ang luya ay isang mainit na sangkap na nagpapabuti ng sirkulasyon at nakakatulong sa panunaw. Ang isang tasang pinakuluang tenga ng daga na may ilang hiwa ng luya ay nagbibigay ng magaan na pakiramdam sa tiyan. Ito ay nakakatulong para mas madaling maabsorb ang tenga ng daga. Number 4. Tenga ng daga at patola lufa. Ang patola ay mayaman sa natural na alkaline na tumutulong magbawas ng acid sa katawan. Ang mga taong may mahinang bato ay madalas may bahagyang acidic na katawan na nagdudulot ng pagod. Ang sabaw ng tenga ng daga at patola ay nakakatulong na balansehin ito na nagpoprotekta sa kidney cells. Ang mga kombinasyong ito ay hindi basta-basta. Lahat ay may siyentipikong basehan. Ngunit, hindi lahat ay pwedeng gumamit ng tenga ng daga. May mga grupo ng tao na kailangang umiwas. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung sino ang dapat at hindi dapat gumamit nito para maging ligtas kayo. Manood po kayong mabuti. Bahagi 6. Sino ang dapat at hindi dapat gumamit ng tenga ng daga? Bagamat mabuti ang tenga ng daga, may mga tao na hindi ito angkop. Mahalagang malaman kung kabilang kayo sa grupong dapat o hindi dapat gumamit nito para sa inyong kaligtasan. Sino ang dapat gumamit? 1. Mga taong may stage 1 hanggang stage 3. Kidney disease. Sa mga yugtong ito, nakakatulong ang tenga ng daga na suportahan ang pag-filter ng dugo. R. Mga taong madalas umihi sa gabi. Nakakatulong itong i-regulate ang tubig sa katawan at pakalmahin ang pantog. Number 3. Mga taong may high blood pressure, mataas na kolesterol o pre-diabetes. Nakakatulong itong linisin ang mga ugat at pabutihin ang sirkulasyon na nagpapagaan sa trabaho ng bato. Sino ang hindi dapat gumamit o kailangang mag-ingat? Mga taong may problema sa pagdurugo o blood clotting disorders. Dahil ang tenga ng daga ay nakakabawas sa pagdikit-dikit ng platelet, maaari nitong patagalin ang pagdurugo. 2. Mga taong umiinom ng blood thinners, gamot na pampalabnaw ng dugo. Maaari nitong palakasin ang epekto ng gamot na maaaring maging delikado. 3. Mga taong nagtatae o may malambot na dumi. Ang mataas na fiber nito ay maaaring magpalala ng sintomas. Mga babaeng buntis sa unang 3 buwan, mas mainam na iwasan muna ang mga pagkaing may malakas na epekto sa sirkulasyon. Number 5. Mga taong madaling makabag o sinisikmura. Maaari pa ring gumamit pero sa mas kaunting dami at laging may kasamang luya. Ngayong alam na natin kung sino ang pwede at hindi, sa susunod na bahagi, magbibigay ako ng mga halimbawa ng lingguhang menu na madaling sundan. Manood po kayong mabuti. Bahagi 7. Mungkahing lingguhang menu para sa may sakit sa bato na nais gumamit ng tenga ng daga. Mga kababayan, hindi kailangang kumain ng marami. Ang mahalaga ay regularidad. Narito ang 3 madaling ihanda na putahe. 1. Sabaw ng tenga ng daga at red dates. Ito ang pinakamadali. Kumuha ng 10 gram na tuyong tenga ng daga, ibabad at hugasan. Pakuluan kasama ang 8,010 pirasong red dates. Mainam itong kainin sa hapon para sa mas magandang daloy ng dugo at mas mahimbing na tulog sa gabi. R. Lugaw na may tenga ng daga at lotus seeds. Perpekto ito para sa mga hirap matulog. Ang lotus seeds ay natural na pampakalma. Gumamit ng 10 gram na tenga ng daga, 50 gram na lotus seeds, at kaunting bigas. Lutuin hanggang lumambot. Maaari itong kainin sa tanghali o hapon. 3. Pinakulo ang tenga ng daga na may luya. Bagay ito sa mga madaling lamigin ang tiyan o makabag. Pakuluan lang ang tenga ng daga na may ilang hiwa ng luya sa loob ng 10,015 minuto. Inumin habang mainit-init. Maaari ninyong pagpalit-palitin ang 3 putaheng ito sa loob ng 1 linggo. Halimbawa, 2 araw na sabaw, 2 araw na lugaw, at 3 araw na pinakulo ang tenga ng daga. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo. Ngunit, may mga maliliit na sikreto para mas lalong maging epektibo ito. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga tips na iyon. Manood po kayong mabuti. Bahagi 8. Mga simpleng payo para masulit ang benepisyo ng tenga ng daga sa bato. Narito ang ilang maliliit ngunit napakahalagang payo para masulit ang epekto ng tenga ng daga. 1. Kainin ito ng mainit. Mas madaling matunaw at maabsorb ng katawan ang mga sustansya kapag mainit ang pagkain, lalo na para sa mga senior. 2. Kainin 1 hanggang 2 oras pagkatapos kumain, para hindi ito makasabay sa pagkain sa tiyan at maiwasan ang kabag. San? Huwag kumain ng masyadong gabi na ang pagkain nito bago matulog ay maaaring makagulo sa pag-ihi sa gabi. Pinakamainam sa tanghali o maagang hapon.
Tao. Huwag kumain ng sobra sa isang araw. 10,015 gramo, tuyong timbang, bawat araw ay sapat na. 5. Isabay sa pagbabawas ng alat. Ang tenga ng daga ay nagpapagaan sa trabaho ng bato, pero kung maalat ang kinakain ninyo, mababaliwala ang epekto nito. 6. Uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ay tumutulong sa bato na ilabas ang mga lason. Uminom ng mas marami sa umaga at bawasan pagsapit ng hapon. Kapag sinunod ninyo ang mga payong ito, mas mararamdaman ninyo ang pagbabago. Ngunit ang benepisyo ng tenga ng daga ay hindi lang para sa bato. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pangkalahatang benepisyo nito. Bahagi 9. Mga pangkalahatang benepisyo sa kalusugan ng regular na paggamit ng tenga ng daga. Bukod sa tulong sa bato at pagtulog, ang tenga ng daga ay may iba pang magagandang epekto sa buong katawan. Nagbabawas ng lason sa dugo. Ang melanin nito ay kumakapit sa heavy metals at toxins para mailabas ng katawan. 2. Mabuti para sa puso. Ang polysaccharides ay naglilinis ng ugat, na nagpapatatag ng blood pressure at nagpapabawas sa panganib ng sakit sa puso. 3. Tumutulong sa panunaw. Ang soluble fiber nito ay nagpapabuti ng pagdumi at pumipigil sa constipation. 4. Nagpapatatag ng blood sugar. Pinababagal nito ang pagsipsip ng asukal na mahalaga para sa mga may diabetes. Ilakusana. Nagpapabuti ng kalidad ng tulog. Dahil sa lahat ng benepisyong nabanggit, nagiging mas mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. 6. Nagbabawas ng oxidative stress. Ang mga antioxidant nito ay lumalaban sa free radicals na sanhi ng pagtanda at sakit. Kapag pinagsama-sama ang mga epektong ito, mararamdaman ninyo ang isang natural na pagganda ng kalusugan. Sa huling bahagi, ibuod natin ang lahat ng mahahalagang punto. Conclusion. Mga minamahal kong kababayan, napag-usapan na natin ang lahat tungkol sa tenga ng daga, mula sa siyentipikong basehan nito hanggang sa praktikal na paggamit. Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong tandaan ninyo ay, ang tenga ng daga ay hindi gamot, ngunit ito ay isang napakagandang suporta na may siyentipikong basehan. Ang pangalawang dapat tandaan ay ang regularidad. Sapat na ang 10,015 gramo araw-araw, kasabay ng malusog na pamumuhay. Ang pangatlo, mas lumalakas ang epekto nito kapag isinama sa red dates, lotus seeds, luya o patola. At panghuli, gusto kong sabihin na ang pagkakaroon ng sakit sa bato ay hindi katapusan. Marami sa aking mga pasyente ang nakaramdam ng malaking pagbabago sa pamamagitan ng tamang diet at pagdagdag ng mga pagkaing tulad ng tenga ng daga. Nabawasan ang kanilang pag-ihi sa gabi, humimbing ang tulog, at gumaan ang pakiramdam. Kung kayo ay nasa stage 1, 2 o 3, ito ang pinakamagandang panahon para suportahan ang inyong mga bato. Kung gusto ninyong makatanggap ng mas detalyadong gabay o menu, maaari kayong mag-iwan ng numero sa comment section. Tutulungan ko kayo para magawa ninyo ito ng tama. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Nawa'y manatili kayong malusog, makatulog ng mahimbing, at mapanatiling ligtas ang inyong mga bato araw-araw. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod na video.